Tropical depression na si Wilma ayon kay Pag-asa at Japan Meteorological Agency, inaasahang nasa karagatan na ito ng Giyan Eastern Samar ngayong hapon. Ulan lamang pa rin ang magiging dala nitong si Wilma na tatawirin ang halos buong Kabisayaan. Ilang bahagi ng Mindanao o Northern Mindanao makakaranas din ng mga moderate and heavy rain showers dulot ng trough ni Wilma. At nalalabay pa rin ang Northern Luzon, magiging maulap, bunsod pa rin ng outer trough at ng frontal system sa Hilaga. At ang kanluran ay magiging maulap, maging ang Metro Manila, Mimaropa at Mindanao. Isolated lamang na may kasamang localized thunderstorms ang iiral at yung ating amihan na magpapaginaw ngayon sa atin sa Metro Manila. At update sa ating Enso La Nina since last November, alamin. Pag minor ng La Nina hanggang ngayong huling buwan ng taon, inaasahan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, December 5, 2025. Ang oras sa ating Boss 5 may maga ay alas 11:33 na ng umaga. Naramdaman nyo na ba ang ginaw kagabi? Well, dahil nga po sa paglawak na nga po ng ating amihan sa halos buong Northern Luzon na po. Medyo naantala lamang yung hatak dahil sa trap na hahatakin ni Bagyong Wilma dito sa may bandang Kabisayaan. And although malakas na po yung daloy ng wind shear dito sa may bandang Eastern Luzon, kaya medyo nagkakaroon ngayon ng interaction ang dalawang weather systems na ito. Kabilang na yung trough ni Tropical Depression Wilma na itinaas na nga po ni Pag-asa. So dahil po dyan magiging maulan po o kalat-kalat ang pag-ulan natin sa halos silangang bahagi ng bansa. Kabilang na ang Northeastern Luzon hanggang Bicol Region at Eastern Visayas at ilang bahagi po ng Northern at Eastern Mindanao. Kalat-kalat po yan, pero ang magiging concentration po ng ulan sa inyo ay bandang Bicol Region at bandang Eastern Visayas po ha. So ingat na lang magdala po ng payong just in case dahil medyo pabugso-bugso na po ang mga buhos ng ulan sa inyo dyan. At sa mga nagtatanong kung magiging malakas ba ang buhos ng ulan nito, well, magiging malakas po heavy rains pero hindi sintindi po ni Verbena nung dumaan siya nung nakaraan sa atin dyan sa may bandang Visayas po. Hindi siya ganong kataasan dahil si Wilma at least naglalaro lamang 60 to 80 mm lamang expected na accumulated rainfall. Balikan nyo na lamang yung nakaraang report natin 2 days ago pa na yung magiging expected accumulated rainfall ni nadadalhin po ni Wilma hanggang sa ito'y makatawid nga po ng Central Visayas hanggang sa susunod na 2 araw po yan. So yun po, at hindi naman ganun katindi pero at least maging alisto pa rin po tayo dahil yan pa lamang ay accumulated forecast. Pwedeng maging mas maghigit pa sa 80 mm ang maaaring abutin ni Wilma. At least maging handa pa rin po tayo mga folks. Sa rainfall advisory, base sa data feed ni Pag-asa sa Northern Luzon, well, ang ilang bahagi ng Isabela, kabilang na ang Cagayan Valley, mula Dinapiganin hanggang San Marino de Vilcam, San Guillermo, Jones, hanggang lahat na. Hanggang dyan sa bandang City of Kawayan, yan. Kasama din po yan at ang Apayao, Kalinga, yan, into 2 to 3 hours po ang expected persisting ng forecast nito po. So medyo ready na lamang po just in case maging dyan sa Nueva Vizcaya at Quirino. Nagdala na naman ng payong just in case. Nakataas po yung rainfall advisory dyan. Sa ating lightning detection system, bagamat aktibo sa karagatan ng Bicol Region, may at least 40 lightning strikes tayo na aktibo. So silipin po natin yung ating real-time lightning detection system. At least antayin natin mag-load yung within 2-hour period ng lightning strikes. Pero yung latest at least 20 to 40 minutes ago, nandito sa may bandang karagatan ng Bicol Region. Ayan, nag-load na po. So total of 249 po ang ating total rainfall, lightning strikes. At yung inner natin 238 total lightning strikes ang detection. So 2 hours ago, meron tayong pagkulog malapit sa Metro Manila. At ilang bahagi po ng Visayas, especially na kung saan lalapitin ng bagyong si Wilma ang bandang Borongan at Giyan Eastern Samar. So nagiging makulog at makidlat na rin dyan sa inyo mula pa kanina
So, expected po makakaranas kayo ng mga malawakang pag-ulan sa loob ng 3 araw po. Pagbugso-bugso naman yan at kung magiging maghapon naman ay malamang dyan sa kung saan dadaan po yung sentro ni Bagyong Wilma. So, nasa 239 po ang ating malapit na lightning strikes. Base naman sa ating lightning detection system, sa amin sa Caloocan, pinakamalayo 242 km ang mula sa amin. So malayo naman sa Caloocan, base na rin dito sa ating lightning detection system, malayo naman sa amin sa Caloocan so far. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, mahangin. So mostly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. Makikita natin na medyo mahangin po. Ayan, sumasayaw-sayaw po yung tarpaulin. Ayan, may lakas ng bugso ng hangin. Lumilipad po yung tarpaulin at yung puno. So medyo windy po kami sa Caloocan na pumapalo ng hanggang 52 km per hour, mahigit ang bugso ng hangin. Kasalukuyan 36.3 km per hour yung bugso po ng hangin na ito. Kaya medyo windy kami sa Caloocan, pero gloomy at mostly cloudy po ang umiiral. Sa lowest temperature na itala na weather station kanina ng 6:11 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24 degrees Celsius. Kahapon 31.6 degrees Celsius po ang highest air temperature namin. Kahapon ito ng hapon at 2:28 PM. Ibig sabihin yung aming heat index kahapon medyo mababa, 37.9 degrees Celsius lamang ang aming init mandama. So hindi muna tayo magpo-forecast for heat index dahil very gloomy na naman tayo sa iba't ibang bahagi ng bansa, mga folks. Sa PH extremes in past 24 hours ay nangunguna ang Davao Airport dyan sa may bandang Francisco Balingoy Airport na weather station. Recorded sa kanila 33.6 degrees Celsius ang highest air temperature sa bansa. So halos sa pangatlo lamang siguro kami sa Caloocan na may pinaka-highest air temperature. Sa lowest sa Baguio, ito na, gumiginaw na nga sa kanila, 13.8 degrees Celsius na po, which is bagong recorded na pinakamalamig na po yan dyan sa bandang Benguet. So ramdam na po ang amihan, gumiginaw na po ang temperatura dyan ng husto dyan sa Baguio, 13.8 degrees Celsius na po. So asahan natin sa may bandang Atok Benguet, malamang nasa 12 degrees Celsius na po yan sa bandang Atok Benguet or 11.5 degrees. Estimated po natin yan. So malamang yung mga pupunta ngayon, magbabakasyon sa Benguet, ay asahan natin mas mababa na po ang nagiging temperatura natin habang papalapit na po yung disperas ng Pasko. At sa atin namang inulan, ang Borongan Isla Samar nga po, well obvious na po yan. Nasa 108 mm po ang total rainfall na accumulated sa kanila dyan sa Eastern Samar. So mag-ingat po lahat mga folks, posible pa rin kayong bahain despite na 80 mm lang ang asahan na accumulated rainfall. Posible pong humigat nga po yan sa actual na rainfall. So sa atin namang outside humidity, 72%, moderate po, pero mataas pong ating atmospheric pressure. May high pressure area tayo sa Metro Manila, 1,012 hectopascals. Kanina nga, umabot siya ng 1,013 hectopascals kaninang alas 8 ng umaga. So nagkaroon po tayo ng mataas sa atmospheric pressure dahil po sa amihan. Malakas na po talaga ang amihan natin, which is dineclare na natin yan nung nakaraang 2 araw, di ba? Na-report na natin na pagpasok nga po ng weekend, asahan natin lalakas po yung ating amihan. So, nasa 1,012 hectopascals po, and steady ito since last hour. High tide and low tide status, so far, low tide po tayo, pero malakas po yung ating magiging alon. Silipin natin, double check natin gamit ang ating global assessment monitoring for significant wave height. So, sa ating wave height, makikita po natin, mataas pa rin ang alon sa Northern Luzon, maabot po ng 1.25. So, delikado po pumalaot. Ayan, kitang-kita naman po natin. Dalawa po yung variation ng significant wave height po mula kay Pag-asa sa data feed nila at Japan Meteorological Agency. So at least nakikita natin yung iba't ibang variation. Ayan, at least may idea tayo na umaabot ng 1.25 ang taas. So ingat na lamang po sa swellings, lalo na dyan sa silangan ng Eastern Visayas dahil malakas po yung inyong alon dyan po dahil nariyan yung presensya ng bagyo. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw ngayong 6:08 AM at lulubog po itong mamayang 5:25 PM ng hapon. At full moon po tayo unang full moon po natin for the month of December, 100% illuminated po yan. Magmumulize pa po yan mamayang hapon pa po, 5:36 PM at bukas na ng umaga ng 7:13 AM ito lulubog. At sa ating local weather outlook, para ngayong darating na weekend na naman, ay magiging partly cloudy po ang ating araw. So mukhang unang weekend po nito ng December
So magiging unang weekend po natin ngayong month of December ha. So magiging maulap at partly cloudy ang ating halos sa buong maghapon yan dito sa Metro Manila. Bukas na Sabado ganun din, pero may tsansa na mga pag-ulan. Pero mababa bukas ng Sabado, 16 to 20%. Ngayong araw ay partially cloudy po tayo, so isolated lang malamang sa loob ng 2 araw ang magiging ulan natin ngayong araw hanggang bukas po yan. Highest and lowest temperature expected maglalaro 29 to 30 degrees Celsius at lowest temperature expected 21 to 23 degrees Celsius. At sa local weather advisory, well, since functional na po yung ating monitoring, at may internet na tayo dahil kahapon nga po pala nawalan kami ng internet connection, so pasensya na po't wala tayong naiulat dahil offline po yung ating uploading dahil nga po wala po tayo yung internet. Kaya pasensya na lamang po kahapon na wala kayo nakita na latest updated data sa aking webpage kahapon. Kapag wala talaga internet, asahan walang data na pumapasok sa aking webpage kahapon. So ngayon lamang okay na po siya. So meron na tayong local weather advisory, although late po ito kay Pag-asa, namataan ng sentro ni Tropical Depression Wilma kaninang 3 a.m. Namataan sa layong 255 km east of Borongan City, Eastern Samar. May maximum sustained wind na stable 45 km per hour, malapit sa gitna at bugsong 55 km per hour. So mananatili yan hanggang sa ito'y maglandfall yan mamayang hapon dahil hindi naman nagkakaroon ng forecast na aabutin ito ng tropical storm category. Natiling maliit ang chance niya mag-tropical storm. So baka hanggang mag-landfall yan, mamayang gabi siguro o bukas sa madaling araw, asahan natin tropical depression lang ang aabutin ni Wilma. So short-term weather forecast natin hanggang buong weekend, magiging gloomy po tayo, overcast. So kalat-kalat po ang pag-ulan natin pagdating po ng last Sunday, 70% po. And then, pagdating ng susunod na linggo, magiging maulan-ulan din daw tayo niya. Malamang light drizzle yan dahil sa umi-effect po yung ating frontal system o yung cold front o shear line. Sa susunod na linggo na mas mababa na po yung elevation yan. Yung shear line, mababa na, bandang southeastern Luzon na yan, ang pinaka-boundary. So, malakas na po yung amihan natin lalo na darating na weekend at sa susunod na linggo po, tuloy-tuloy na tayo niyan mga po. At bagong lahat mula sa ating data feed, although under programming ko pa po ito para meron tayong latest update for Tropical Cyclone Wing Signal. Care of Pag-asa, nakataas ang Tropical Cyclone Wing Signal number 1 sa halos buong portions ng Sorsogon. Yan, hanggang kasiguran gubat na po yan ha, kabilang na ang Masbate at Ticao Island. Sa southern part naman ng Sorsogon, ang Matnog hanggang gubat. Yan. Visayas naman, ang halos Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, kasama na ang Bohol, Camotes Island. Yan. Hanggang dyan sa Siquijor, Negros Oriental, kasama na. Iloilo, Eastern Sections ng Iloilo, kasama na, nakataas yan. Ang portions ng Capiz, so halos hanggang Central Visayas umaabot. Yan. Northern Samar, Biliran, Southern Leyte, yan. Tingnan natin kung kasama ang Cebu, pero probably kasama na ang parte ng Cebu niyan. Kasama na ang Himaymaylan City, Northern Central portions ng Negros Oriental, yan. Ano pa ba? Portions ng Capiz, mukhang walang isinama dito sa Cebu. Pero kasama ang Iloilo City, ang Pasig, Pamplona, yan. Mostly ay portions ng Negros Occidental. Sa Cebu naman, kasama ang Bantayan at Camotes Island. Yun. So, medyo kasama sa ilang portions ng Cebu. Sa Mindanao naman, ang Surigao del Norte, kasama ng Surigao Grande Island, Sinagat at Siargao. Well, matik na po yan. So, almost buong Northern Mindanao, kasama na ang Surigao del Norte. So, kasama na ang Surigao del Sur po ang area na yan mula dyan sa Kitcharao, Jabonga, Santiago hanggang City of Cabadbaran, Remedios de Romualdez at Magallanes at Camiguin. So puro Tropical Cyclone Wind Signal number 1 lamang ang itinakda ni Pag-asa sa ating monitoring dito. So yun lamang, nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal number 1 po yan mga folks. So diretso agad sa ating ginagamit na satellite imaging, makikita po ang napaka-gloomy, napahimpapurin. So gamitin muna natin ang Himawari Sat ni Pag-asa para sa mas klaro. Makikita natin ang halos buong Southern Luzon po magiging mas gloomy na po tayo at maulan. Ang ilang bahagi na po yan ng Bicol Region kasama na ilang bahagi ng Calabarzon, Laguna at Eastern sections
Quezon Province kasama ng Polillo Island and the rest ng South Luzon. So nabanggit na nga po natin ang halos buong Kamindanao nakakaranas kayo ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan na may pagkilat at pag-ulog po. Mga moderate to heavy rains ang medyo mararamdaman lalo na ng mga taga Catanduanes at ilang bahagi ng Sorsogon, Legazpi, Iriga hanggang dyan sa rest ng Camarines Sur. Kasama na ang Marinduque sa South Luzon, Romblon, dito sa may bandang Masbate, yan, at Burias Island, at sa Mimaropa naman ang parte ng Oriental at Occidental Mindoro. At least makakaranas kayo ng mga light drizzle and moderate rain showers. And the rest ng Palawan, magiging very gloomy rin tayo, kalat-kalat din ang mga mahihina at katamtamang pag-ulan po sa maghapon. Sa buong Visayas naman, well, nakataas nga po sa Tropical Cyclone Wind Signal number ang halos buong Eastern Samar at Leyte. So asahan natin ang mga light to sa moderate rain showers po ang aasahan. Double check natin gamit ang heavy rain potential kung mataas pong heavy rain potential sa inyo sa Kabisayaan. Yes, kagaya nga po ng Borongan Eastern Samar hanggang Gian, halos buong Leyte at ilang parte ng Cebu sa norte at Bohol. Kabilang na ang Negros Oriental. Dito sa katimugan ng Tanay, Bayawan hanggang Dumaguete at Seattle. So hindi po lusot ang Siquijor. So yun po at kasama na ang Bacolod at Iloilo sa nakataas ang mga heavy rain potential po pero madalas light to moderate showers ang iiral sa ilang bahagi ng Panay Island, Antique, Aklan at Capiz area. Magdala na lamang ng payong just in case po dahil dyan din naman dadaan ang sentro nitong si Wilma. Yung quadrant lang ni Wilma, yung upper part ng quadrant ni Wilma ang mas mataas ang concentration. Kaya ang parte ang Bico region, damay sa mga malalakas na ulan ang aasahan. Sa Mindanao naman, ang Northern Mindanao, kabilang na ang buong Surigao del Norte at mula Agusan del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Cagayan de Oro hanggang Iligan na yan. Kasama na ang Marawi sa mga kananas na maulap na yung Papaurin at mga kalat-kalat din na pag-ulan ang aasahan. Maulan din na may clustered heavy rain showers sa Misamis Occidental and the rest ng Zamboanga del Norte, maulap at asahan din ng mga light to moderate showers ang iiral hanggang Zamboanga, Basilan at Hulusulo po. Siyempre, magkakaroon ng medyo inflow po dyan ng monsoon trough, so asahan na magiging maulan sa inyo dyan. At ilang bahagi ng Bukidnon, Lanao del Sur at ilang bahagi dyan sa may bandang Valencia Central ng Mindanao pa rin. Bagamat magiging mas maulap ang bahagi nga po ng Davao Region mula Davao de Oro, del Norte, Davao del Sur at Occidental, asahan din ng mga katamtaman ang panahon, medyo magiging maulap at magiging kalat-kalat po tayo ng mga pag-ulan sa maghapon na may pagkulog at pagkilat. Hindi naman masyado kayo maapektuhan nitong si Wilma, base na rin sa satellite imagery na nakikitaan natin. So, importante pa rin ang payong dahil asahan po ang magbiglang isolated rain showers ngayong maghapon. Sa bahagi naman ng Calabarzon area kasama ng Metro Manila, well, aabutan tayo ng medyo gloomy na himpapurin, medyo mahangin, so asahan din natin ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms kabilang na ang Bulacan hanggang Central Luzon and the rest ng Northern Luzon sa magiging gloomy po ang panahon. So, hindi na mawawala ang mga kalat-kalat din pag-ulan, lalo na sa bahagi nga po ng bandang Cagayan Valley, dahil apektado tayo ng upper ng trough nitong si Wilma. Umaabot po yung ilang trough dito. Kitang-kita naman po sa satellite imagery yung portion na ito. Dahil nagkakaroon nga po ng interaction sa frontal system o cold front dito sa pagitan na ito ni Wilma at yung ating amihan. So nagkakaroon ng salubungan dito habang lumalapit si Wilma. So nagkakaroon ng upper gloomy ang paligid natin sa Northern Luzon kasama na ang Metro Manila. So, hindi natin inaasahan ang mga isolated light drizzle at moderate rain showers sa maghapon po yan. So, importante pa rin ang payong lalo na't mga lalabas po ngayong weekend po. At least, importante, handa po tayo sa magiging ulan. Dahil mapapansin naman natin dito sa ating water vapor, mapapansin po natin yung boundary ng frontal system. Ito po yan. Ito yung cold front po. Ito yung sumasalubong sa bagyo o itong C93W po. Ito ngayon C93W, ito. Yan. So, nagkakaroon siya ng interaction dito. Pinipigilan kasi ng frontal system o cold front ang enhance nitong si Wilma. So, napipigilan po siya at mababa po yung shear line. Kaya, nagkakaroon ng interruption sa pag-enhance ni Wilma. Kaya nanatili lamang siya as tropical depression. So, dito po ay papasok po yan kasi dito at dito magdadala ng mga malawakang pag-ulan sa ilang bahagi po ng Visayas
hanggang Northern Mindanao. So kita-kita naman po sa satellite imagery yung animation kung saan pataas po yung interaction dito ng wind shear. Yan, ito may malamig na hangin sa itaas. Kitang-kita naman po yan. Ayan, malinaw naman po. So wala na pong pagdududa kung bakit ay magiging maulan po ang ilang bahagi ng Eastern Visayas at Bicol region. Diyan po nagkakaroon ng interaction ng salubungan ng weather systems na ito. So ayan, kitang-kita naman po sa ating satellite imagery. So hindi masyado din sa bandang Luzon, Luzon, pero magiging mas gloomy tayo dahil magiging maulap po dahil sa interaction ng dalawang weather systems. Yung dry air na malamig at yung medyo hotter air dito sa may bandang portions, dito sa may bandang eastern sections ng Dagat Pasipiko kung saan naririyan si Bagyong Wilma. So mag-iingat pa rin tayo dahil malawak ang ulan ang aabutin niyan. Ano? Mataas po yung accumulated rainfall, aabutin niyan more than 30 millimeters ang total rainfall po na dadalhin dyan. Lalo na dito sa may bandang Eastern Visayas, sa Northern at Sorsogon area. Yan, malakas ang concentration dyan ng ulan at Catanduanes. Mag-ready at mag-ingat na lamang po sa posibleng pagbaha. At wala naman sa ating wind gas at mean sea level pressure, makikita po natin ang pinaka-sirkulasyon dito. Ayan. Ito po yung pagitan ng shear line po sa may southeastern Luzon. Ito naman yung bugso ng hangin na kung saan mataas ang bugso ng hangin dito sa may bandang Kabikulan. Ayan. Ingat na lamang po. Hopefully walang papalaot dahil malakas po yung alon dyan. So medyo delikado mapumalaot. Maring pwedeng magroro, kaya lang magiging maulan kayo at medyo maalog ang karagatan. So medyo mabako-bako po yung tatawid ng roro just in case po na hindi nag-suspend at asahan po na nakakahilo ang biyahe niyan pag tatawid ng roro. So hopefully ay uminom tayo ng anti-hilo po kung sakaling merong paring available na roro na tatawid po dyan pagitan ng Bicol at Northern Samar po ha. Yan, dyan po may tumatawid na roro dyan. So malakas po yung portions dyan ng hangin. Ito po yung boundary ng ating shear line. Yan, at yung ating frontal system, malakas po yung dala ng hangin niya. Umaabot din sa may bandang Metro Manila. So at least at mga 61 to 74 kilometers per hour ang bugso po ng hangin yan. At ito naman yung mean sea level pressure. Pagdating naman sa 24-hour accumulated rainfall po, makikita natin ang concentration po ng heavy rain. Dito nga po sa may bandang Eastern Samar, kabilang na ang Masbate. Yan, yung portions na yan, umaabot po ng 180 mm daw ang accumulated rainfall sa loob ng 24 oras po. So malamang ay dyan po magiging mataas ang mga pag-ulan po ha. So ingat na lamang po sa bahagi nga po ng Southern Leyte, Northern Samar at Eastern Samar po, mataas ang concentration sa inyo dyan. Kung isusunod natin yung accumulated ng animation, mapapansin nyo po ay pati ang Bicol region ay umaabot ng moderate to heavy rain showers po. Ingat na lamang po kayo sa posibleng pagbaha just in case. Mataas pong concentration sa inyo dyan. Ayan. And then by the next 24 hours po, by December 8 na po yan. So sa darating po na hanggang sa susunod na Lunes, magkakaroon ng mga pag-ulan ang ilang parte nga po ng Southern Luzon, ilang bahagi ng Quezon Province at Bicol region habang tumatawid po itong si Wilma. Ayan. According yan sa GFS ng WRF ng Pag-asa po ha. Ito sa NCR, makikita natin nagkakaroon din tayo ng mga light drizzle rain sa Metro Manila. Mataas lang ang mga moderate rain showers sa may bandang Laguna area yan, at Quezon Province. So yan, hanggang this whole weekend po yan, hanggang sa Lunes. Kung ibabalik po natin by Saturday and Sunday, ito po yung Saturday and Sunday, mapapansin niyo ang Kabikulan ay magkakaroon tayo ng mga moderate to heavy rain showers po. Starting bukas po yan hanggang bandang Camarines Norte. Yan, pero hindi masyado sa Metro Manila mararamdaman. Maulap nga lang ang himpapawirin. Sa 6-hour rain swat po natin, yung concentrated na dadaanan ng bagyo, yung magiging pag-ulan po ay ganito po ang mangyayari sa hanggang sa Lunes na po yan. Yan, December 6, ayan po magiging concentration ng ulan. December 7, Sunday, ito na po yung magiging total rainfall. So ingat po sa mga nasa Bicol region at Eastern Visayas. Ayan, mapapansin nyo po umaabot sa halos 100 to 200 millimeters ang accumulated rainfall concentration sa inyo dyan. Yan. Ibig sabihin lamang yung SWOT concentration ng ulan mataas po sa may bandang Eastern Visayas,
northern part ng Visayas at southern Luzon po. Medyo moderate lamang sa may bandang Bohol at Cebu. Pero at least uulanin pa rin kayo dyan hanggang sa darating po na Sunday and Monday. Yan po, hanggang sa makatawid na itong si Wilma. Halos buong Visayas dadaanan po ng matitinding pag-ulan po. Yan. So kitang-kita naman po kung gaano yung magiging pag-ulan yan. Sa Metro Manila, meron, pero at least mga light to sa moderate rain showers ang medyo aabot sa Metro Manila. Hindi ganoon katindi magiging buhos ng ulan sa Metro Manila, pero uulanin pa rin tayo just in case sa darating nga po yan na Lunes. Hanggang Lunes po yan. So between bukas ng Sabado hanggang Lunes po yan, unti-unti magiging maulan na ang bandang Calabarzon area, kasama na ang ilang parte pa rin ng Metro Manila. Pero again, ang halos buong Kabisayaan ang mas mataas ang concentration ng magiging pag-ulan po. So yan po yung magiging animation ng dala o galaw nitong si Wilma hanggang sa ito'y umexit ng ating kalupaan dito sa may bandang Palawan. Yan. Ayon yan sa GFS. GFS po kasi yung forecast na ito. Tatawirin ng Kabisayaan, then e-exit ito ng bandang Palawan. Ayan. Sa darating na susunod na linggo po, mga between December 9 na po yan onwards. Ayan. So yan po yung magiging forecast niyan. Mag-ready po tayo sa may bandang Southern Luzon at Visayas na kung saan mataas po ang concentration ng ulan sa inyo hanggang this weekend. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Makikita po natin na natiling low pressure area pa rin, pero mataas ang tsansa na maging aktibong low pressure area ito sa susunod na 24 oras. Ayon yan sa tropical cyclone sector natin. Pero kay pag-asa nga po, again, ay 8 hours ahead po kasi tayo kaysa sa Universal Time Coordinates ng TC sector, nasa tropical depression na yan na nasa 44 kilometers o 45 kilometers per hour at bugso umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito po yung pagbabasehan natin. Yan. Yan. Kumbaga yung wind gust ng 1 minute, katumbas yan ng 10-minute average natin kay pag-asa. Na 48 kilometers per hour at yung wind gust ay 55 kilometers per hour. Ahead of 8 hours po yan. So, yun po ang pakatandaan po natin. So, ang layo niya ngayon as of 11:30 ngayon ng umaga ng aking data sa TC sector, ang kanyang central air pressure 1,006 hectopascals at nanatiling nasa 37 kilometers per hour at 48 kilometers per hour lamang ang bugso. So, as of 11:30 a.m. ngayong umaga ay ang layo niya nito ngayon so far. Ang magiging reference point natin ay ang Guian Eastern Samar. Layo niya ay nasa 119 km northeast o east-northeast ng Guian Eastern Samar po yan. So, malos malapit na yan. Mga nitong hapon lamang yan o mamayang gabi siguro, nandiyan na sa may bandang baybayin ng Guian Eastern Samar. Bakit Guian Eastern Samar? Base na rin sa ating tropical cyclone track combination, hindi kasama si Japan Meteorological Agency at Joint Typhoon Weather Center dahil wala pang implication na nagde-declare na rin sila na aktibo itong si Wilma. Nasa high chance pa rin kay Joint Typhoon Weather Center si Wilma, kaya ang aktibo lamang ang AI, DeepMind at kay Pag-asa lamang. Sa ngayon, ang nakikita natin dito. Mapapasin natin malayo po yung forecast nilang dalawa dahil kung magbabasehan po natin sa loob ng 24 oras, kay DeepMind ay nasa baybayin daw ito ng bandang Borongan Eastern Samar bago ito maglandfall dito sa parte ng Borongan. Kay Pag-asa naman kung susundin natin ay nitong hapon, ayan na-adjust na po. So baka bago kinabukasan po na madaling araw ay nasa may bandang karagatan na ito ng bandang Salcedo o Guian Eastern Samar nga po. So, siguro bukas na madaling araw, nandito na yun siguro, depende sa boom wind speed, dahil ang boom wind speed nito ay nasa 13 km per hour lamang, pa-westward po ang kilos niya. So, mabagal po, kaya either mamayang bago maghating gabi siguro, nasa baybay na yan ng bandang Salcedo, Guian Eastern Samar, or baka bukas na ng madaling araw po yan, kinabukasan ng Sabado ng madaling araw. Pero kung susundin nga po natin sa forecast track ni Pag-asa, ay ito ay lalandfall daw, maglalandfall daw ito dito sa may bandang Salcedo. Yan. And then kinabukasan ng umaga ay nandito na yan sa may bandang Balangiga. Yan, bandang Balangiga ng Southern Samar. Then tatawarin nito ang bandang Tabunbon or Tolosa
sakop ng northern part ng Leyte o Central Leyte. Yan po yung magiging trajectory niya, and then tatawid dito ng bandang Bogo, Cebu as tropical depression hanggang Bacolod dito sa may malapit sa Victorias or Cadiz. Then tatawidin ito ang bandang Rabia or bandang Iloilo malapit. Yan. So yan po, tatawidin yan ang buong Kabisayaan po hanggang sa huling hahantungan nito sa darating nga po ng Martes, mga bandang Martes siguro, Lunes o Martes, itong bandang Palawan po. So, magtataytay daw siya. Yan yung according dito. So, yan po yung pinaka forecast track sa data feed ni Pag-asa. Since nandyan yung actual na position ngayon ni 93W o Wilma. Kay DeepMind naman, medyo mataas po yung kanyang trajectory forecast. Mapapansin niyo po, mas mataas, pero malawak yung cone of uncertainty niya. Dito naman, magboborongan Eastern Samar naman ang magiging landfall niya sa loob ng 24 oras. So, yan po yung pinaka-latest nilang dalawa. And so far, yan lamang yung pinaka-cone of uncertainty. Malawak pa po yung pagiging uncertainty nilang dalawa. Yan. At malino naman sa ating tropical cyclone intensity, maliit ang chance nitong mag-tropical storm hanggang sa ito'y mag-landfall dito sa eastern sections ng ating bansa. Yun, no? Walang nakikitaan na aabot pa siya sa tropical storm category. Maglalaro lamang siya between tropical depression according dito sa ating latest tropical cyclone intensity. So, yun po. Sa ensemble naman, makikita natin malawak pa rin yung pagiging erratic ng galaw nitong si Wilma. Well, obvious naman po kasi magkakaroon nga po ng parang madidistort po yung galaw kasi ni Wilma oras na ito'y maglandfall dito. Dahil maraming mga isla o mga tatawirin na isla itong si Wilma. Kaya madidistort talaga yung kanyang central, yung pinakasentro niya. Mag-iiba-iba talaga yung magiging center ng satellite imagery o yung forecast track ng automatic tropical cyclone monitoring. So expected mag-iiba-iba yan dahil magkakaroon ng distortion dahil sa dadaanan na iba't ibang isla nitong si Wilma. Yan po yung magiging ensemble forecast track niya. So medyo erratic, at ito naman yung kay DeepMind, makikita natin very erratic din. Pero at least dito mataas po yung trajectory niya, magboborongan Eastern Samar. Pero kung dito naman ay iba-iba rin ang magiging trajectory. Pwedeng mababa, maaring sumunod ito kay Pag-asa dahil yung pinaka mean track ito mataas pag ganyan. Yan. Yan yung mas mataas yung probability na dadaanan ng bagyo. So mukhang ito ay masusunod yung kay Pag-asa. Base na rin dito. Yan. Mostly nasa sentro itong kay ECMWF at Canada at NOAA. Yan. Mas mataas dito. So yan lang po yung pinaka-cone of uncertainty natin at cone of error niya. So ano pa man na mangyayari ay magiging ulan po ang dala niyan sa may bandang Eastern Visayas po simula ngayong araw po. Mag-ingat na lamang sa posibleng pagbaha. So, diretso agad tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring natin kung sakali ba may susunod ba kay Wilma or may tropical wave. At dahil sa malakas na po yung ating amihan ngayong weekend, o darating na weekend mula sa ating West Pacific Basin, and po, very distorting po yung development. Yan, mapapansin natin very distorting, kaya nanatili lamang siya sa pagiging tropical depression. Ito po yung vorticity, strong na po, pero napaka-disorganized. Yan. So, yan po ang magiging expectancy natin at mapagkalabas nitong si Wilma, just in case. So, pagkatawid po ni Wilma, ayan, sa darating na, tingnan natin, pagkatawid nito ng bandang Palawan, sa darating nga po ng December 8, so, Lunes po yan. So, Lunes, nandyan yan sa bandang Palawan po. According dito, bandang Batarasa or pagitan po ng Puerto Princesa o Batarasa ang magiging sentro niya hanggang sa ito'y lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa darating na Lunes din siguro bago maghating gabi. Yan, bago maghating gabi o hapon o gabi ay lalabas na ro ito ng Philippine Area of Responsibility base dito. So, iyan po magiging trajectory niya. Dadaan sa may bandang Visayas area. Yan. Bandang Borongan, Eastern Samar nga po. Ay, bandang Guian, Eastern Samar ang magiging landfall niya. So, base ito kay Japan Meteorological Agency, base sa kanyang global spectral model. So, yan po.
And then, magkakaroon ng malakas na interaction ng ating amihan hanggang sa ito ay tumawid ng bandang Palawan. Hindi nagpatinag po yung ating amihan o yung wind shear niya dito na pumipigil dito kay Wilma. Yan, paglabas nito hanggang sa malulusaw na rin siya bago ito makalapit ng bandang Vietnam o southeastern Vietnam. Yan, sa darating na Martes siguro yan o Miyerkules. So makikita natin dito tuloy-tuloy pa rin yung ating malakas na ridge of high pressure area. Pataas po yung ridge of high pressure area natin. So damay ang Metro Manila. Kaya nakakaramdam na tayo na maginaw na simoy ng hangin sa Metro Manila. Lumalakas na po talaga yung ating amihan. At lumalapit na po yung highest peak natin ng ating amihan mga folks. So at yan na po. And then wala naman tayo nakikita na susunod dito. Well, ayon sa ating huling report nga po, 1 hanggang 2 bagyo na lamang ang maaring mabuo ngayong month of December. According yan sa ating tropical cyclone forecast assessment natin for the month of December. So yan lamang po at wala naman tayong nakikitaan dito na susunod na magiging bagyo po. Although may mga tropical wave na nakikitaan tayo sa may bandang Marshall Islands, at least 10%. So titingnan natin in 120 hour kung magkakaroon ba ng significant development yan by December 9 or Tuesday. So tingnan nga natin kung tataas ang probability niyan. Yan. So ginagamit natin ang tropical cyclone Genesis kung mag-improve, wala. So mukhang wala tayong inaasahang bagyo pagka-exit nitong si Wilma sa susunod na linggo po. Yan. Yung tropical cyclone probability mababa lamang po, so mukhang wala tayong expected by second week po. So between December hanggang December 15 po ito. Ito na yung kalakasan na ng malapit na ang magpapasko. Yan. So, may tropical wave na namamataan dito hanggang December 15. So, hanggang December 15 po, mukhang meron tayong tropical wave. Malamang ITCC lamang yan. Tingnan natin sa susunod pa na ikatlong week. By third week, double check natin. Ito yung basihan ni Pag-asa kung bakit meron silang tropical cyclone early tropical cyclone assessment na ginagamit. Kasi po dito rin ang galing yan kay ECMWF. Kaya meron din tayo. Kaya hindi na tayo tumitingin pa kay Pag-asa dahil pare-pareho lang din naman ang nakikitaan. So mukhang pag magdisperas ng Pasko, mukhang meron tayong 30 at least to 40% na may mukhang tropical wave tayong namamataan na lalapit sa may bandang Mindanao. So tingnan natin kung ito ay susunod kay Wilma ha. Yan. So mapapansin yan kay Pag-asa. Pag nagpo si Pag-asa ay mayroong trajectory itong paganyan. At least sa 30 to 40% na magiging so yan po at mukhang mayroong at least 30 to 40% na posibleng meron tayong susunod o ikalawang tropical wave. Pero hindi pa natin masabi kung yan ay magiging low pressure area ha. Paglinilaw yan mga folks ha. Yan. Ito pa lamang yung nakikita na assessment. So, lalabas din yan kay Pag-asa yung magiging third week o second week nila. Kasi dito sa atin, third week ito eh. Bago magdispiras po ng Pasko, December 22 po, ay mukhang merong posible pa lamang po 30% to 40% chance na maaring meron tayong bagong tropical wave na babantayin. Tingnan natin kung magkakaroon ng mataas na convergence yan sa ikalawa o ikatlong linggo. Yan. Yan po yung forecast natin ha. Yan. At least malinaw po yan mga folks. Meron na tayong significant analysis. So, silipin naman natin yung status natin sa ENSO, La Nina po. Well, mula sa synopsis ng data feed ni NOAA, mapapansin natin ay very favored pa rin yung La Nina. Although minor ito, magpapatuloy nga po ito sa Northern Hemisphere winter. At hanggang nitong huling buwan ng December. Then, magta-transition daw ito to neutral ulit between January to March po ng susunod na taon. 61% chance. So, nangyari na nga po, ngayon ay nasa underwatch po, pero minor La Nina na po tayo. Actually, since October nga po, meron na tayong La Nina nga po na naranasan. May minor La Nina. Tumaas lang siya ng bahagya at base na rin dun sa huli nating report nung unang linggo ng November, ni-report na natin, 'di ba? Meron tayong naasahang negative 53 degrees Celsius o 60% o 60.6%
na tsansa na magpapatuloy ang ating ENSO Minor La Nina hanggang ngayong huling buwan ng taon. So, nangyari na nga po base sa ating ENSO projections probability, which is malayo dito sa naging forecast ng ERI ENSO. Dito sa ERI pa lang, magiging neutral kaagad daw ang magiging ENSO, which is hindi nangyari. Ang nangyari po since November ay nagkaroon pa rin tayo ng mas malakas na bahagya na minor La Nina. Bakit mas malakas ng konti? Kung titingnan nyo po dun sa ating monitoring na ating Oceanic La Nina Index, hanggang present ay nag-update po siya since noong November from negative 0.5 degrees Celsius. Ito po yung huli nating i-report. Ayan, negative 0.5. To be exact, negative 0.53 degrees Celsius. Ito po yan, last month, noong October. Yan, negative 0.5 degrees Celsius, and then pumalo sa negative 0.69 degrees Celsius. So, halos 0.7 degrees Celsius po yung paglakas niya ng konti. Nasa boundary pa rin ito ng minor La Nina. Hindi pa rin naman siya umabot ng negative 1. So, minor La Nina pa rin tayo. Hindi pa naman na masyado nagmo-moderate. So, tumaas lang siya ng konti from 0.5 to 0.6. Yan. So, yun po, malinaw po yan at nakita natin, patuloy pa rin tayo nagkakaroon ng minor La Nina sa dagat Pasipiko natin. So, magiging mainit pa rin yung easterly trade wind natin, lalakas po yung easterly trade wind natin. At dahil po sa malakas po o tuloy-tuloy po yung easterly trade wind natin, magkakaroon ng interaction yan sa ating amihan, tuloy-tuloy din po magiging pag-ulan natin dito sa may banang silangan ng bansa. Lalo na't bumababa na po yung ating frontal system. So, yung shear line po natin, magpapatuloy na magdadala ng pag-ulan yan sa southeastern Luzon po hanggat mayroon tayong umiiral na easterly trade wind. Dahil nga po sa mayroon tayong minor La Nina po at nangyari na nga po yung inaasahan nating forecast po. So, nagkatotoo naman yung ating ENSO projections probability. Pero, for November yan, so tingnan natin for December kung ano yung magiging forecast niya. Malinaw naman dito, baka sa unang taon po from January ay babalik siya o magta-transition uli ito sa pagiging neutral na nasa 59.40% na bababa sa negative 0.47 degrees Celsius. According dito sa uling report natin noong November. So, posibleng ganyan yan sa unang January hanggang March po yan. Mag-neutral na naman uli tayo. So, at least may malinaw tayo pagka nag-neutral po yan, yung ating natural na climate sa Pilipinas ay mararamdaman natin yan. So, kapag tag-init talaga, at pagka uulan, ay ulan lang talaga naturally. Yun po ang ibig sabihin yan, mga folks. Samantala sa ating ululat tindol, well, wala naman tayo na-detect na malalakas na mga paginig so far hanggang na kahapon since hindi tayo nakapag-report nga po dahil wala kaming internet connection kahapon maghapon. Pero at least wala namang masyadong agresibong mga lindol hanggang ngayong umaga. Actually, tanghali na ay wala naman tayong magnitude 4 na naitala ayon sa data feed ni PBOK so far. Pero tuloy-tuloy pa rin ang mga ilang aftershocks dito sa may bandang Bogo, Cebu pa rin, kaya mag-iingat pa rin yung kababayan natin sa Bogo, Cebu, lalo na't uulanin kayo dyan dahil nga po dito kay Wilma. So, patuloy pa rin ang mga aftershocks dyan sa may bandang Bogo, Cebu, Surigao Region at bandang Manay. Although dito sa may bandang Manay, Davao Oriental at least medyo kumakalma na talaga yung mga aftershocks sa kanya. Hindi kagaya sa may bandang Bogo. May mga ilan-ilan pa rin tayong mga aftershocks sa may bandang Manay, Davao Oriental. Ayan nga po, kaninang 3 a.m. Yan, nagkaroon pa rin tayo ng mga aftershocks sa may bandang Manay. Although mas konti yan kumpara sa may bandang Bogo, Cebu mga folks. At wala naman tayo so far na naitala na malakas na paglilindol. So since working na po yung ating internet ngayon ay hopefully ay separated na po yung ating total earthquakes for the month of December and November. Pero kung hindi, isusubtract na lamang natin mga folks Yan. Tingnan natin yung historical earthquakes for the month of December. Yan. So, for the month of December, nakahalo pa rin yung month of November. So, nasa 1,395 minus natin ng November. Yan. Sinubtract na lang natin. So, nasa total 168 total earthquakes na po tayo Hindi muna natin mabibilang ulit dahil hindi pa nasa-separate po ni PBOK yung kanilang data for the month of November at December. Hindi pa nila napapaghiwalay pa kaya
magkahalo pa po yung December at November dito. Yan, magkahalo pa, hindi pa nasa-separate. Ayan, no? December 3. Ayan, may November pa, pasok pa po yung November. So, magkahalo pa po yung November, December, kaya hindi pa natin mabilang ng eksakto kung ilan na po yung mga malalakas nating pagyanig. Mag-update tayo once na ma-separate po yan. At least may idea na po tayo yung ating historical earthquake po. So, yun po yung huling record at nasa 168 na po yung total earthquakes natin. Diretso agad tayo sa ating magiging weekly 3 days to 8 day weather forecast. Yan, ito na po yung ating 3 day and 8 weather forecast para sa araw ng December 5, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, December 5, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye niyo gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Asahan natin na magiging windy tayo, medyo gloomy sa Metro Manila at expected pa rin ang mga afternoon rain showers na may kasamang bugso ng hangin. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa ating reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.